So guys, good morning. Today gagawa tayo ng buchi. 2 cups ng glutinous rice flour. Glutinous flour pala, hindi rice flour. 2 cups. And then, rice flour. 1/2 cup ng rice flour. And then, 1/4 teaspoon ng asin. 1/2 cup ng sugar. Pwede siyang white, pwede din brown. And then, 1/3 cup ng mashed sweet potato. Para hindi siya mix na natin. Kailangan siya ng sweet potato. Para hindi siya masyadong makunat. And then, 2 tablespoon ng oil. Any kind of oil. Mix natin. So ngayon, gagamit tayo ng gloves para mamasahin na natin. Pwede din na walang gloves, basta malinis lang yung kamay natin, pwede rin. Pwede na din. So meron akong plastic gloves kaya gumagamit ako. Tapos kailangan natin ng water. Ito ay boiled water ha. Tapos i-rest mo na ng 15 minutes. Tsaka natin gamitin. Kasi hindi tayo gagamit ng masyadong mainit na tubig. Kasi kukunat yung glutinous natin. Kaya rest mo na ng 15 minutes. Sa paglagay nito, gumagamit ako ng 1 tablespoon. Yan ang ginagamit ko. Tinatansya ko lang. Sa YouTube ay 14 tablespoon ng water. Tapos hindi ko natansya. Kaya ito tansya-tansya ko lang sa paglagay. Dahan-dahanin lang sa paglagay para matansya natin kung okay na ba yung mixing niya. Hindi ba siya basa or hindi rin ba siya kulang sa tubig. At ito na yung minamasahin natin. Takpan muna natin at i-rest natin kahit 30 minutes or less than 30 minutes. Tapos ito na mag-scoop na tayo. 1 tablespoon yung ginagamit kong scooper. Kaya ito nahihirapan akong gawin siyang balls or tanggalin siya sa scoop kasi ayun, hindi ko natansya yung water. Masyado siyang basa. Sa tingin ko, medyo basa siya talaga. Kumakapit siya sa kamay. Kaya, pwede niyong lagyan yung kamay niyo ng oil para slidey siya. Para hindi siya masyadong kumakapit. Oil o di kaya'y powder. Mas mainam na oil na lang. Ayan, nahihirapan ako. Kasi dumidikit talaga siya. Usually, hindi ito dumidikit pag gumagawa ako. At ito na, ayan, gumagawa ko ng hole sa gitna para doon ilalagay yung cheese. Ayan. Ilalagay natin sa gitna yung cheese. Lagyan natin ng space. Isa-isahin natin sa paglagay.
Yung cheese ko ay medyo sakto lang sa hole niya. Pero kung gusto nyong lakihan yung cheese, mas maina, mas masarap. So ayan, na-fill up ko na lahat. So gagawin natin next is i-cover natin. Dapat hindi lalabas yung cheese, lalo na pag niluluto mo na siya sa mantika. Dapat hindi siya puputok. Kaya dapat lagyan talaga ng mashed potato, sweet potato, para hindi puputok. Ayan. So cover natin. Nahirapan ako sa pag-cover niya kasi masyado siyang, medyo basa siya talaga. Kaya dahan-dahan lang. At ito na cover na, gagawa na tayo ng balls. So i-roll na lang natin sa palm natin. I-roll lang yan. At i-roll sa sesame seeds. Ayan, ika-cover natin lahat ng sesame seeds. Yung nagawa nating balls. Hindi siya perfect na pagka-rolls kasi medyo basa nga siya, kaya sobrang malambot siya. Sobrang lambot niya i-roll. Kaya hindi ko siya na perfect. Yung unang gawa ko, perfect talaga siya pagka-balls kasi hindi siya ganito. Ito sobrang lambot niya talaga. Kaya pag niro-roll mo siya sa palm, sa sobrang lambot, ayan oh. Ayan. So ready to cook na ito. Na-roll na lahat. Ito na yung mantika natin. Ayan, dapat yung mantika natin hindi masyadong mainit ha. At hindi din siya medyo malamig pa. Dapat sakto lang. I-try nyo muna sa toothpick yung mantika. Kung bumubula na siya, saka nyo ilagay yung puchi. Ayan, medyo masyadong bula na siya. Okay na to yung mantika natin. So, dahan-dahan sa paglagay, dahan-dahan lang. At medyo napaso ako dito. So, ayan. Ayan, nagbo-boil na siya. So, tingnan natin kung nagbo-brown na siya. Pag medyo brown na yung sesame natin, baliktarin na natin. Ayan. Huwag masyadong brown ha, para hindi siya matigas. Kasi glutinous ito, kaya titigas ito. At masyadong makunat. Ayan. Hindi siya nagli-leak kasi meron siyang sweet potato. So, ito na yung finished product natin. Yung iba, medyo na brown siya. Kaya pag na brown siya, medyo matigas-tigas siya konti. So ito na, hindi ko na masyado nakita yung pagkunat ko sa kanya kasi masyado siyang mainit at napaso ako. So thank you.